beloved Boss Mike Cervera. Kita nyo ano sabi nitong isang gonggong na to? Pakinggan ninyo maigi ha. Kamakailan ho kasi may nahuling mga luxury car sa custom. Ha? Sa custom! Na kailan lang pinagmalaki natin na marami silang mga hinuhuli at pinagmamayabang kay Pangulong Bongbong. Na ano nyo po ba yon? Na sabi ko po ba, nabalita ko na rito yon eh. Yung ating Bureau of Custom ay nakapagpabuwis ng grabe, napakalaking pera. Bilyon-bilyon mga kababayan. Kulang 1 trilyon. Natandaan nyo yun. Ngayon, eto, yung chismis na naman nito. Yung nahuli na mga sports car, luxury car, ngayon binibintang na naman sa administrasyon. Gonggong! Di ba? Kasi mga kababayan, malamang yan, kalyado na naman nila. Kaya ang banat agad, bintang agad natin kay Bongbong para silang para hindi tayo masira, sila masira. Ganun ho ang estilo ng mga ito. Tingnan nyo mga kababayan pakinggan po ninyo. Pakinggan nyo maigi Eto na. Di umano itong luxury car pambaya daw sa mga namuno sa mga lumagang congressman para Kita nyo, di umano, chismis na naman. Kita nyo lakad nila mga kababayan, chismis lagi, di ba? Di umano, ay itong mga nahuling mga luxury car, sports car, ay panunuhol daw sa mga congressman na lumagda. Kita nyo, grabe. Eto lang yan, isipin nyo maigi. Bakit naman ipapahuli ni Speaker or ni Pangulong Bongbong Marcos etong mga sports car? Hawak niya naman etong Bureau of Custom. Tingnan ninyo. Bilang ako Pangulo, ititimbre ko na yan. Sasabihin ko ganito. Bureau of Custom. Parating yung mga sports car dyan, huwag nyo na sitayin yan Palabasin nyo ng dire-diretso. Ganon ang gawin ninyo Di po ba? Napakasimple. Pero sila mga kababayan, tignan ninyo, binibintang nila sa administrasyon yung mga nangyayari. Na tulad yan mga kababayan, tignan nyo, sports car, nahuli na nga, ibibintang pa netong gunggong na to. Saan? Sa administrasyon. Na ipapanuhol daw sa mga congressman na na lumagda daw sa impeachment ni Sara. Kung di pa naman tanga, di ba? Nuknukan ng tanga mga kababayan puta panunuhol ko yan, ipapahuli ko. Isang tawag ko lang yan, Bureau of Custom. Huwag nyong huwag nyong harangin yan. Palusutin nyo yan, parang ginawa ni Digong, di ba? Yung mga droga, tuloy-tuloy lang. Di po ba? Yung binunyag nila yung mga nando sa Quadcom nung nakaraan. Di po ba? Anong ginawa nila? Lusot-lusot lang, di ba? Ganun lang kasimple. Bakit papahuli pa ni Pangulong Bongbong? Tapos ngayon, binibintang netong gunggong. Sige, panoorin nyo. Ayan na. di umano itong luxury car pambaya daw sa mga namuno sa mga lumagang congressman. Kita nyo, di umano. Kita nyo mga kababayan, chismis, maritis. Maritis ka. Kita nyo mga kababayan ko, maritis. Ganyan sila manira sa gobyernong ito. Lahat ng pwedeng isira nila kahit na walang kwenta, gagawin nila. Lahat gagawan nila ng istorya para masira ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun sila kasama. Kita nyo mga kababayan. Ganun sila kasama. Kayo nang bahalang humusga dyan. Panoorin nyo pa. Ito pa, isa pa. Sige. Di umano itong luxury car pambaya daw sa mga namuno sa mga lumagang congressman para sa impeachment ni Sara Duterte. Yan daw ang reward ay yung oportunidad na makakuha, makabili, maka-avail ng luxury car na nahuli ng BOC. Kasi Kita nyo mga kababayan, sino ba yung BOC? Gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Siya yung nag-a-appoint ng mga tauhan. Tapos mga kababayan, etong mukhang mukhang tabel, mga kababayan,
Ito, ibinibintang na naman sa administrasyon. Nahuli na nga. Di po ba? Nahuli na. Hindi naman 240. Siguro wala pang 20, mga kababayan. Wala pa ang 20 yung mga luxury car doon. May Ferrari, may BMW, merong mga Mercedes-Benz, at kung ano-ano pa. Kita nyo? Ngayon, nahuli na, nasabat na ng gobyerno natin, kasalanan pa nila. Kasalanan pa! Nang huli ka na ng illegal, kasalanan pa ng gobyerno. Ibibintang pa sa kanila. Na kanila na daw, ano yun? Ipapahuli mo yung sarili mo? Gunggong! Ay na bahala, ano? Ganun ho, kasama itong mga ito. Mga kababayan, meron hong nahuling luxury car. Kasi sabi nila, ito daw ay mapupunta dito sa mga leader ng hukbalahap Kita yan sa nyo? kamera. Kita nyo, mga kababayan, kung paano pasamain itong kamera. Itong mga pumirma daw, mga kababayan, na ang impeachment ni Sara, yan daw yung reward, mga kababayan. Paano hulihin niya kung reward pala yan? Ulitin ko lang, bilang tayo ay nasa gobyerno, tayo ang namumuno, di ba kayang-kaya nating ilabas yan? Nang tuloy-tuloy, isang tawag lang yan. Pero bakit hinuli ng Bureau of Custom? Ang gobyerno yan Bureau of Custom. Kumpara doon yan. So, ibig sabihin, mga kababayan, mga kababayan, ginagawa nila ay puro paninira ng paninira sa ating gobyerno. Wala na pong ibang intensyon, kundi siraan nila ng siraan ang gobyerno natin. Samantalang, todo po ang, mga kababayan, ang pagtatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay meron pa nga mga kababayan, mga kababayan. Kulang na lang pagsasampalin si Digong, mga kababayan dahil ho sa pensyon niya. Panoorin nyo. Si Bongbong, anong ginawa niya sa pension namin? Dinagsagan niya ikaw, wala! Kita nyo? Putek. Andali. Tingnan nyo, mga kababayan, Tingnan nyo. Sa sobrang galit ni tatay, sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Abay, sinampal yung mukha ni Digong, mga kababayan. Benny Road, thank you naman. Oo. Diba? Sinampal yung TV. Yung mukha ni Digong tingnan ninyo, mga kababayan. Yung tatay mong galit na galit kay Duterte, sabi rito, tingnan nyo. Si Bongbong, anong ginawa niya sa pension namin? Dinagsagan niya ikaw, wala! Kita nyo? Si Bongbong, anong ginawa niya sa pensyon namin? Dinagdagan niya. Ikaw, Digong, wala! Bulsa mo lang yung pinaano mo. Binusog mo. Kita nyo, mga kababayan ko? Yan po, mga kababayan. Kaya kayo'y mag-obserbang maigi. Kung kayo ay inuuto, nililinlang, binubola, at pinagsisinungalingan. Style po yan ng mga DDS, mga kababayan. Kung sino yung mga nanlilinlang, sila lang yan. Sila yung kailangan manira ng manira, mga kababayan, kasi malaki ang mga bayad niyan. Kaya nga kailangan na siguro ng 10 billion US dollar pang pondo nila sa eleksyon. Kita nyo si tatay, galit na galit, ano sabi? Ulit. Tingnan nyo. Si Bongbong, anong ginawa niya sa pension namin? Dinagsagan niya ikaw, wala! Sinampal yung TV, mga kababayan. Tatay, sayang yung TV. Easy. Sayang yung TV. Easy. Dali, isa pa, Ito, isa pa, Si Bongbong, anong ginawa niya sa pension namin? Dinagsagan niya ikaw, wala! Minura pa mo na. Sinampal yung TV, yung mukha ni Digong, tapos minura pa. Ganyan Hindi na maitatago pa, mga kababayan. Ang kabutihang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating bayan. Hindi na yan maitakakaila. Hindi na maitatago. Bakit Dahil hindi lang bunganga. Meron gawa. Nararamdaman yung gawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung kay Digong, puro salita, puro dakdak, puro bunganga.
wala ho tayong naramdaman. Di po ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, ang mga proyekto niya, ramdam ng taong bayan. Si Digong, may naramdaman kayo? Puro salita lang. Nagets nyo na mga kababayan? Eh syempre yung iba, hala, binigyan. Sabi ni Digong, binigyan ng ganyan, binigyan ng ganon. Pero puro salita lang yon. Si Pangulong Bongbong hindi nagsasalita. Tayo lang nagpapakita, mga kababayan. Oh. Pero yung tao nararamdaman nila yung ginagawa ng gobyernong ito. Kaya tama lang maging proud tayo. Proud tayo dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na tulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Mga kababayan? Oh. Tingnan nyo, isa pa oh. Eto na. Si Bongbong, anong ginawa niya sa pension namin? Dinagsakan niya ikaw, wala! Oh, Vietnam! Oh, may sapay, manong! Oh, tatang may sapay man. Si Patom tarupa na! Si Patom, oray mabuong tatibem, sukatakon! Sukatak tatibem no mabuong! Oh, game, oh, tatayo. Si Bongbong, anong ginawa niya sa pension namin? Dinagsakan niya ikaw, wala! Oh. Sabi oh, namuka. Galit na galit si tatay. Grabe, galit na galit. Oh, isa pa. Oh, isa pa, ha? Ito na, oh. Si Bongbong, anong ginawa niya sa pension namin? Dinagsakan niya ikaw, wala! Oh. Ay, kahit TV, sa sobrang galit ng mga tao, mga kababayan, sinasapak na ho eh. Si Bongbong, anong ginawa niya sa pension namin? Dinagsakan niya ikaw, wala! Oh. Galit na galit yun, sir. Wala akong binigay sa amin. O, tinan mo yung mukha niya, oh. Oh. Oh, di ba? Sabi, oh, tarantado ka. Wala kang binigay sa amin, tokin na. Di ka pa'y lamatay. Tokin na namanan. Ganyan ho, mga kababayan. Hindi na ho maitatago, ulitin ko lang. Hindi na ho maitatago at hindi na ho maipagkakaila yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil daman-dama ng taong bayan. Tulad na lang ni tatay na senior citizen, dinagdagan na yung pensyon. Oh, kita nyo, mga kababayan ko? Ah, nako! Iba, no? Oh, yan ho, mga kababayan, ha? Our beloved Boss Mike Cervera.